Sobrang na-excite ako. Magiging kakaibang exploration ito. May sementeryo ng mga kotse. Lahat ng bagay ay naiwan. At ang arkitektura ay talagang kakaiba. Nako, mga pinturang langis ang mga ito. Nakapagtataka na lahat ng ito'y nandito. Hindi ko ito inaasahan ngayon. Mga kababayan, tapos na akong maghanda at mag-impake. Malapit na akong mag-explore sa isang kakaibang lugar para sa inyo. Bibisita kami sa isang abandonadong mansyon na parang time capsule. Isa ito sa pinakamagandang abandonadong mansyon na aking natuklasan sa Timog. Ang mansyon ay itinayo noong maagang-maagang 1900 kung saan tumira ang mag-asawa hanggang tumanda. Meron silang anak na babae at lalaki na namana ng ari-arian. Ngunit hindi nila ito inayos, kaya naging abandonado na ito simula pa noong 2010. Sobrang excited ako sa pagtuklasang ito. Mayroon ding sementeryo ng kotse. Mayroon lahat ng naiwan at ang arkitektura ay talagang pangunawa, kaya hahamunin namin ito ngayon. Ngunit isang bagay na hahamunin namin bago kami umalis, ito ang parang smash na button mga kababayan para sa algoritmo ng YouTube. Ngunit oo, simulan na natin. Kailangan lang namin na maglakad dito sa sementeryo ng kotse. Ako'y nasa likurang bahagi ng isang abandonadong mansyon ngayon. Puno ito ng mga kotse saan mang panig. Nakikita ko na ang magiging magandang paggalugad nito, kaya naglalakad na kami ngayon patungo sa mansyon. Malalaking bangko ang nasa harap ko, ngayon ginagawa ang limbo. May martilyo kami sa buong mundo. Saan napunta si Janak? Parang may bahay dito nung isang panahon. Tama, kaya lang nakarating lang kami sa likuran ng mansion. Nangangapal talaga ako ng pawis ngayon. Hindi ang init ang nagpapahirap sa akin dito, kundi ang kahalumigmigan. Nakikita ko ang maraming magagandang bagay lang sa kwartong ito, kaya alam ko na ito ay magiging kahanga-hanga at ang katotohanan ito'y isang mansyon, mga time capsule. Katulad nito ay sobrang hirap hanapin para sa isang mansyon, kaya masaya ako. Wow, ito ang pinakamagandang mga upuan na nakita ko sa matagal na panahon. Medyo nagpapaalala sa akin ng mga upuan mula sa inabandonang mansyong Frances na aking na-explore noong nakaraang taon. May isang lumang cassette player. Tignan natin kung ano pa ang naroon sa kwartong ito. Sa una, akala ko para itong isang kabaong. Pero sa tingin ko, hindi ito. Meron tayong monopolyo. Ang mga kasangkapan dito ay mukhang mahal. Mayroon tayong sandamukal na mga palamuti ng Pasko dito sa sulok. Akala ko maganda ang mga upuan na iyon. Pero tingnan mo ito. Ang ganda ng upuan na ito. Nakakalungkot na tumakbo lamang ito dito. Hindi ka maaaring magkaroon ng mansyon ng walang piano. Ang tatak dito ay Roller at Campbell. Meron tayo rito ng ilang laruan para sa mga bata. Sila ay nag-iimpake dahil may nakikita akong maraming kahon. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ito dinala. Wow, may magagandang bagay ka sa loob. Kakatuklas lang namin ng higit pang alaala. Mayroon kaming malaking kandelabra. Siguradong mabigat ito. Sobrang ganda nito. Mahirap malaman kung sino ito.
Definitivong may sira akong nakita. Sa tingin ko tubig ang sanhi. Okay, kaya kakarating ko lang sa harapang pasukan. Medyo grandioso ang hitsura ng pintuan at... Tapos ikaw ay basta bumalik ta rin. At agad-agad nakaharap sa'yo ang hagdan. Kakatapos lang nating galugarin ang kwartong iyon, kaya dapat pa nating galugarin ang bahaging ito. Ito ang paliguan. Sa kahit na isang papel de pader ay maganda nga. Hindi ako makapaniwala kung gaano karaming sulat ang nakakalat sa sahig. Ito. Ang aparador din ay hindi ka panipaniwala at gusto ko itong trend na ito. Nakakalat ang lahat sa kakaibang paraan. Parang sinusubukan nilang mag-impake at saka may nangyari para sila'y huminto at bigla na lamang umalis. Umaasa ako na makakahanap tayo ng karagdagang impormasyon habang tayo'y nag-e-explore. Meron pa tayong ilang Christmas decorations dito. Wow, tignan mo ito. Akala ko grandfather clock ito sandali pero talagang isang closet ito. Alam mo yung may mga lock. Walang laman na yun. Sigurado ako na nakakagalaw ito sa isang tap lang. Grabe, iniwan din nila ang washing at dryer. Ngayon iniisip ko na mas parang aklatan itong kwartong ito. Patuloy tayo sa susunod na palapag. Mukhang dadaan na lang tayo dito. Pero halos lahat ay nagkakalat sa harap ng pinto. Gusto ko yung ang lahat ay nakasama sa mga dingding dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming espasyo at mga cool na antigo. Sumusumpa ako tuwing tinitingnan ko ang isang lugar, may mga dekorasyon lang ng Pasko na nakakalat. Ibig kong sabihin meron tayong ilang holiday cups dito. Ako. Gusto ko talaga itong Santa Cup na ito. Sana makita ninyo ito, pero ito'y isang sasakyan sa unahang daanan at iniwan itong nakatiwangwang. Ano, okay ka ba? May namatay na daga doon. Pero ito ang kusina na konektado sa kainan. Ilang gamot lang. Gusto makita kung anong minuto sila nagtatala. Hydrocodone, kung sakaling alam mo para saan yan, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang baging ay tumutubo na sa pamamagitan ng bintana. Walang salam. Siguro dapat akong maglagay ng ilaw, sa palagay ko mayroon silang 3 anak dahil mayroong 3 maliit na sasakyan dito. Ang mga bisikleta, oh my goodness, iniwan lang nila doon. Kakatapak ko lang sa mga buto. Mukhang galing ito sa isang ibon. Mukhang ito ay maaring naging isa pang kwarto o opisina. Hindi ako magsisinungaling. Sila ay malalaking tago ng mga bagay. Maraming bagay na hindi ko pa rin maaring maorganisa ng buo dahil sobrang dami lang talaga kakatapos ko lang tuklasin ng ibaba oras na para magtungo sa itaas. Sana nagustuhan ninyo ang video. Mga kaibigan, kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan pindutin ang thumbs up button at ipaalam sa akin sa mga komento.
Ang daming papelang kinalat sa hagdan, hindi ko sigurado kung may isang tao ang nagkakalat nito para sa litrato, ngunit ito'y magandang kuha. Sige, ngayon kailangan mo maging maingat sa paglakad sa hagdang ito dahil madulas ang papel, parang dumulas sa balat ng saging. Mukhang 3 kwarto lang ang nakikita ko base sa nakita. Maganda ang eskimang ito ng kulay. Hindi ko alam kung bakit sobra ito nagpapaalala sa akin ng Pasko. Pero sa tingin ko ito ay 1 kwarto rin ng bata. O ano, may mga pinturang langis dito. Pero hindi lang yon, meron pang iba. Meron itong bagay na galing Ehipto. Mabigat rin ito. Mabuti na naging hindi pangkaraniwan na hindi mo alam kung gaano kahanga-hanga ito. Meron itong king tooth na mga eskarabaho. Ako ay laging naaakit sa Egypt. Gusto kong mapuntahan ito isang araw, kaya iyon ay hindi kapanipaniwala para sa akin na makita ganito ako. Ay dati na obsessed sa Egypt. Dati na nanonood ng Yu-Gi-Oh! Palaging at gusto ang lahat ng mga dokumentaryo tungkol sa Egypt. Kaya makita ito, dito ay kahanga-hanga. So, ibahagi sa komento ang iyong paboritong bansa. May maliit na set ng drum tayo rito. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang styrofoam na yon. Tingnan natin ng mas malapitan ng mga pintura. Napakaganda nito mga kaibigan. Anong sa tingin ninyo? Maganda rin itong drum set na to. Meron tayong record player dito, medyo mas moderno dahil maaari kang mag-play ng mga record at mag-on ng radyo. Wow! At meron din tayong ilang sining sa salamin. Ang ganda ng silid na ito. Gusto kong kumuha ng litrato. Lahat ay nakakalat. Hindi ko alam ang magandang anggulo. Ngunit susubukan kong gawin ang makakaya para kumuha ng isa shot. Alam ko ang trabaho nito, may senyas na nagsasabing doktor bla bla bla. Ibubura ko yon, dentista, alas 8:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya tumawid ako patungo sa pangalawang kwarto at oo, ito talaga ang lugar kung saan mananatili ang mga bata, mayroong maliliit na mga kama. Madaming gamit ng bata na nakikita ko sa sahig, mga palaisipan, laro, pelikula at sa banyo. Sinasabi nito para sa isang bata. Medyo malinis ito. Kaya. Iniwan lang ito ng ganito. Wow, yon. Parang libo-libong laruan lang ang naiwan, pero puntahan na natin ang pangunahing kwarto. Sige, kaya pumunta ako sa timog ng halos 11 araw. Sa tingin ko nasa ikapito akong araw na kaya halos 1 linggo na ito ang pinakamagandang lugar na aking napuntahan so far. Ito'y isang pangunahing silid tulugan Diyos ko. Ito'y sobrang kahibangan, maraming damit ng bata at diapers sa sahig. Sana okay ang pamilya. May isang tao na parang sumulat nito dito, itong Celia ay eksaktong galing sa abandonadong mansyon na pinuntahan ko sa Ohio. May makikita akong ilang sulat dito, parang mga pahayag ng bangko sila. At sinasabi nito na may utang siya na malaking halaga ng pera.
Ang ganda talaga ng apuyan na ito. Meron pa itong kahoy. Mga kaibigan, alam nyo na kung anong oras na tuwing nakakakita ako ng salamin, kailangan i-promote ang merch. Hindi ako nagsusuot ng isa ngayon, pero patuloy na ibinibenta ang mga hoodies. Pumunta at bumili kayo sa freedomexplorer.com. Ito ang hitsura nila dito. At marami na tayong naibenta at narinig ko ang maraming magagandang komento na gusto nyo ang kalidad at hitsura. Kaya kung wala pa kayong hoodie, pumunta at bumili kayo, link sa description. Ang mga aparador at mga cabinet ay may lahat ng mga damit. May mga pante at medyas. Ang kuwadro ay hindi ka panipaniwalang kaganda. Oh, may pool doon sa kabilang dako. Sinisira nito ang kuha at ililipat ko mamaya. Makikita mo ang ukit dito, alam mong ito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. May malaking walk-in closet ito. Diretso nito ay ang banyo. Medyo kakaiba na may mga gamit sa loob. Meron pa rin kahilera na naiwan sa loob. Alam mo na walang talagang nakakaalam tungkol sa lugar na ito dahil walang talagang ninakaw. Tingnan mo ang ilaw. Ang disenyo nito ay tila galing sa Ehipto. Diyos ko, may mga bag pa tayo. Nalinis ko lang ng konti ang kama para makakuha ng maayos na larawan. Pasabihan mo ako kung anong palagay mo sa larawan ito. Sana nakakasunod kayo sa mga video. Alam kong matagal na akong deaktibo pero babalik na ako at magpapatuloy sa pag-upload. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali sa Eastern Time na ang bagong oras ng premiere ng aking mga video. Tandaan nyo yan, hindi na alas 8 ng gabi. Gagawing alas 12 na ng tanghali mula sa alas 6 ng gabi. Eastern Time tuwing Sabado. At kung hindi mo pa natatanaw ang aking in-upload na video mula sa Southern Series, dapat silang tumingin at i-click ito dito, sa taas. Ito rin ay tungkol sa isang band mansion. May kutob ako na ang asawa ay maaaring isang fashion designer o baka gumagawa lang siya ng mga damit para sa kasiyahan. Lahat ng mga tela ay iniwan lang dito. Ito ay isang talagang magandang payong. At sa sombrero na rin. Di ko halos makita ang maliit na silid sa sulok. Sa palagay ko ito'y maliit na daanang nagdudugtong sa iba pang silid tulugan. Kung paano sinasabi ng kama na ito, pinagmamasdan kita. Ang mga damit, mukhang ito siya ipatungo sa balkonahe. Hindi ako makakapunta sa ibang kwarto kaya balak kong bumalik. Sige mga kaibigan, lumabas na tayo at libutin ang paligid. Nung simula, ipinakita ko sa inyo ang ilang kotse sa aking intro pero kulang ang oras para ipakita lahat. Kahit papaano ngayon sa pagbabalik natin sa ating kotse, maaari tayong sumagap ng labas. Sa palagay ko, mas epektibong estratehiya yon.
May mga vintage na damit sa kwarto sa likod. Okay. May mga purse, sombrero, at laruan doon. Grabe, may sarili silang tindahan. Ay, tignan mo yung gasolinahan. Ay, di ko yun napansin. Wow. Hindi ito mabilisan. Malaking tindahan ng Antigo. Hindi ako makapaniwalang nandito lahat ito. Hindi ko inasahan ito ngayon. Tulad ng mga ito na tunay na vintage na laruan na magkakahalaga ng malaki. Meron din siyang mga lumang manika dito. Alam mo ba kung anong klase ng manika ang mga ito? Oh, wala ko ay talagang mahal ang mga ito. Kung sakaling alam ninyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Tingnan mo ang manika na ito. Malaki rin sila, di sila tulad ng mga ordinaryong manika. Mukhang nakaraos ng maraming oras at pagod sa paggawa nito. Medyo kinikilabutan ako sa totoo lang. Nasa lahat sila ng dako. Ito ay isang multong dollhouse shoes ko at iniwan lang sila na parang wala lang. Ang dami nitong mga gagamba, parang kinakabahan ako. Tignan mo itong isang ito, manika nakangiti lang. May mga ulo sa salamin. Tignan mo rin ang mga bihirang koleksyon ng kotse. Nakakakalungkot itong makita. Pare, ito'y kaiba nga. Inaasahan ko lang ay ilang manika. Hindi dandang. Sila, Tingnan mo ang mga ukit sa kahoy. Mayroon tayong buhaya. Alam mo ba, maaari mo bang hawakan ito? Gusto kong ipakita sa mga lalaki. Tingnan mo iyan. Lahat iyan ay kamay na bumubuo. Ginawa nila ang maraming cool na bagay dito, no, para sa tindahan ng mga manika na nagwawagi. Ano yan, may ukit na armadillo sa kahoy at baka ang tunay na balat. Hintay, ano ba? Iyon ba ang bahagi ng kanilang ukit o namatay lamang sila dito? Ito ba ay isang baril? Hindi ako hahawak sa gatilyo. Pare, totoo ba itong baril na ito? Ito'y bigat. Sabahe. Sige, palagay ko sa kabila ay mga damit pang-are. Nasa likod na tayo ng counter ngayon. Naamoy ko ang tae ng paniki, kaya malamang dumadating ang mga paniki dito tuwing tag-init. Wow! Ang mga damit na ito. Kung saan nakasulat sa tag kung magkano ito, sa tingin ko ay nagkakahalaga ito ng $149. Malamang ginawa rin nila ito kasi sinabi ko, tulad ng naalala mo, nakita natin sa kwarto ang mga tela at gamit, kaya marahil ginawa rin nila ang mga damit ko. Sa tingin ko ay siguradong fashion designer ang asawa tulad ng isang sikat na look at this doll. Mukhang naghihilik lang ito. Sige mga kaibigan, bago tayo magsimulang pumunta sa mga sasakyan, gusto ko talaga ipakita sa inyo ang harap ng mansyon. Ito ay... Ibig sabihin, may mga iniwang sasakyan pa rin sa buong ari-arian. Hindi ka panipaniwala, baka kumuha ako ng kuha gamit ang drone para dito, para sa larawan at maging pantay ito. Para maging pantay ito. Naroon ang bagong parada na kotse. Ay, Diyos ko. Sige, dandang mga bubuyog ang nandun. Hoy, nakikita mo ba ang mga bubuyog?
Hindi nga tayo makakakalapit dito. Kaya yun na yata yun mga kaibigan. Kailangan lang nating dumaan muli sa libingan ng mga kotse. Aalis na tayo dito. Mamimiss ko talaga ang lugar na ito. Tiyak na isa ito para sa mga libro. Sinabi ko na ito sa simula ng tayo dumaan dito. Ito ay dating bahay sa gubat. And ito'y lubos na nasira. Maraming kotse ang naiwan dito. Kumuha kami ng parang maliit na traktora. Lahat sila'y kinakalawang na. Hindi ko na malaman kung anong uri ng kotse ang mga ito. Kaya kung sakaling alam niyo ito, pakisabi sa akin. Isa ba yun sa Cadillac? Oo, nakikita ko na yung emblem ngayon. Pare, ang yaman talaga ng mga lalaking ito. Oh, natiyak na kanila talaga ito. Meron tayong Ford dito. Oh, isang Ford Mustang yan. Wow. Oh. Iniisip ko na baka Corvette yan. May mga lumang Volkswagen Beetles. Kaya yun na ang wakas, tatapusin ko na ito mga kaibigan. Ano ang hindi ka panipaniwala na pagtuklas at iniwang mansyon ito? Tingnan mo rin ang iba pang mga kasama. Walang pandaigdigang malalaking bangko, kaya tingnan mo sila. Mga link nasa ibaba ng description. Hinihintay namin si Jan na sunduin kami. May magagandang larawan din siya. Grabe kung paano ang lahat ay parang kapsula ng panahon. Ang lugar na ito ay tunay na hiyas na natamaan namin. At marahil kami ang isa sa mga unang nag-e-explore nito. Pero ipaalam mo sa akin sa mga komento ang iyong iniisip at mga opinyon sa lahat. Tatahakin namin ang ibang lugar pagkatapos nito. Manatili at abangan ang mas maraming mga video. Makikita ko kayong lahat sa susunod na Sabado, alas 12 ng tanghali oras sa Silangan.